Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Tower of God. Lalaking nagsimp sa pinakamasamang babae. Nagsimula ang anime sa pagpaliwanag na kung maabot mo ang tuktok ng tore ay makukuha mo ang kung anumang ninanais mo. Pagkatapos ay pinakita ang scene kung saan may isang lalaki na naghahabol sa isang babae. Ito ay sina Bam at Rachel. Naabutan ni Bam si Rachel pero bago niya pa ito maabot ay naunahan siya nitong makapasok sa tore. Sa loob ng tore, sinalubong si Bam ni Hiden na tinatawag ang sarili bilang caretaker ng tore. Sinabihan ni Hiden si Bam na makikita lamang nito si Rachel kung aakyatin nito ang tore. Ngunit, kailangan muna nitong maipasa ang isang test kung saan kailangan niyang masira ang bola na binabantayan ng isang white steel eel. Habang papalapit si Bam sa loob kung saan gaganapin ang test, pinigilan ito ni Yuri, na isa sa mga prinsesa ni Jahad. Ang navigator nito na si Evan ay binigyan si Bam ng pocket para ma-translate at maintindihan nito ang kanilang sinasabi. Kinumpronta ni Yuri si Bam at ibinunyag na isa itong irregular kahit na mukha itong mahina kumpara sa mga irregular na unang pumasok sa tore. Sinabihan ni Hiden si Yuri na hindi niya ito isusumbong sa hari sa pangingialam nito rito, ngunit, kapalit nito ay dapat ipahiram nito ang kanyang sandata na Black March, isa sa mga needle ng 13-month series. Agad naman na pumayag si Yuri at pinahiram ang Black March kay Bam. Pumasok si Bam sa kulungan at agad itong nilamon ng white steel eel. Gusto itong iligtas ni Yuri pero pinigilan ito ni Evan, at sinabi na ito lamang ang natatanging daan para maipasa ni Bam ang test. Nakawala si Bam sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa bunganga ng steel eel mula sa loob. Ngunit, hindi magawang sirain ni Bam ang bola kahit na ilang beses na niya itong sinubukan. Di nagtagal ay bumalik na ang malay ng eel. Ginabayan ni Evan si Bam na humingi ng tulong sa Black March. Kahit na si Yuri ay hindi pa nito nabibigyan ng dagdag na kapangyarihan, pero dahil lalaki si Bam, baka sakaling pagbibigyan ito ng Black March. Binigyan ng Black March si Bam ng saktong kapangyarihan para sirain ang bola, pagkatapos nun ay dinala si Bam sa loob ng tore. Sinundan naman siya ni Yuri at Evan para bawiin ang Black March. Nagising si Bam para sa susunod na test, kung saan kailangang bawasan ang bilang ng regulars mula 400 hanggang 200 na lang. Si Bam, na nasa gitna ng lahat ng ito ay ilang beses nang muntik mamatay at nakatagpo ng maraming tao. Naalala ni Bam kung paano siya namuhay sa isang madilim na kuweba na wala ang kanyang alaala. At doon ay may nag-alaga sa kanya na nagngangalang Rachel. Tinuruan siya nito tungkol sa mundo at paano magbasa at magsulat. Sa pangalawang floor ng tore, nakatagpo ni Bam sina Kun Aguero Agnes at Rack Wraithrazor. At pareho nitong nakilala ang Black March dahil sa symbol na nakaukit sa hawakan. Dahil dito, nagkaroon ng matinding interes si Kun kay Bam, habang si Rack naman ay mas gustong pagsain si Bam para mas lumakas ito lalo. Dahil sa test na kailangan bumuo ng team ay naging magkakampi sina Bam at Kun, at nagawa rin nilang isali si Rack. Sa mothership, si Leroro isang test administrator at the same time ay isang ranker ay sinubak ang mga regulars na lampasan ang water barrier nito na binubuo ng source of power ng tore na tinatawag na Shinsu. Ang lahat maliban kay Bam ay nahihirapang makalagpas sa barrier. Habang papaalis si Leroro mula sa test ay binalaan nito si Bam na huwag maging malapit kay Kun. Ang lahat ng mga nakagawang makalagpas sa barrier ay dinala sa ibang silid para sa pangatlong bahagi ng test. Habang isa-isang pumapasok ang mga regulars, ay may isang mysterious na blonde-haired na babae ang nakakilala kay Kun. Sa bagong venue, pinaliwanag ni Kun sa namamanghang Bam na ang kalangitan na nakikita nito ay imitation lamang gamit ang Shinsu na ginawa batay sa legend na tunay na kalangitan sa tuktok ng tore. Sa sumunod na test ang nag-manage nito ay ang director mismo na si Han Sang-yu. Sa test na ito ay kailangan nilang mahanap ang tamang pinto mula sa 12 na magkaparehong pinto sa loob ng 10 minuto. Bagamat sinusubukan ni Kun na mag-isip, hindi sinasadyang siya ay pinagmumultuhan ng kanyang nakaraan kung saan siya ay pinagtaksilan ng kanyang kapatid sa ama na si Maria matapos itong mapili bilang isa sa mga prinsesa ni Jahad. Na naging posible lamang dahil sa tulong ni Kun na naging dahilan din para siya ay mapalayas sa Kun family. Binalaan din siya ng kanyang ina mula noon na huwag magtiwala sa sinuman at isara ang kanyang puso. Habang nagpapanik na si Kun, itinulak ni Rack ang isang random na pinto at ibinunyag ni Han Sang na ang kondisyon para maipasa ang test ay dapat buksan ang anumang pinto sa loob ng 5 minuto.
Pagkatapos ay nag-administer si Leroro ng isang bonus test kung saan ang paglahok ay voluntaryo, ngunit lahat ng makapasa dito ay automatikong bibigyan ng pahintulot na umakyat sa tore. Ang test ay binubuo ng 5 round kung saan may maximum number of 5 teams na magtatangkang nakawin ang korona at manatili sa trono hanggat maaari, habang ang ibang miyembro ay kikilos bilang taga-depensa. Sa pagsimula ng ikalawang round, naramdaman ni Bam na kakaiba ang reaksyon ng Black March nang dumating ang isang babaeng kahawig ni Rachel. Sa ikalawang round, si Kun at isang lalaki mula sa isa pang koponan, na si Lauro, ay nadeduce na kung sino man ang maunang maupo sa trono ay dehado dahil parami ng parami ang mga koponan na lumalaban para sa korona. Gayunpaman, tumanggi si Kun na lumahok sa ngayon dahil si Anak Jahad, isang batang babae na parang butiki, ay kasalukuyang may hawak ng korona, na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang sandata na Green April, na bahagi ng isang serye ng Ignition Weapon Sword na kilala bilang 13-month series na kinabibilangan ng Black March. Ang serye ng mga sandata na ito ay napakalakas kaya ipinagkaloob lamang ito sa mga prinsesa ni Jahad, kasama sina Yuri at Anak. Kaya noong napansin ni Anak na hawak ni Bam ang Black March ay pinlano nitong kuhain ang sandata mula rito. Nakipagpustahan si Anak kay Bam, kung ang kanyang koponan ay manalo sa laro ay ibibigay nito sa kanya ang Black March, at kung matalo naman sila ay ibibigay niya ang Green April dito. At kung hindi man pumayag si Bam na lumahok ay papatayin niya ito at nanakawin ang espada pagkatapos ng laro. Ang koponan ni Lauro ay tumakas pabalik sa kanilang waiting room, habang si Anak ay lumabag sa isa sa mga patakaran kaya naging disqualified sila sa laro. Humugot si Kun ng sunod-sunod na mga trick gamit ang kanyang cloneng bag at nakuha ang korona. Binigay niya ito kay Bam at pinaupo sa trono. Isang misteryoso at walang awa na koponan ang naghahanda na pumasok sa laro, at kasama dito si Rachel, na pumayag na patayin ang lahat. Gumawa si Kun ng hindi mabilang na mga kopya ng korona at naglabas ng 3 iba pang kalahok na kaalyado niya noong ikalawang round mula sa kanyang magic bag. Ang sumunod na round ay nagkamen sa paglalahok ng mahiwagang koponan sa laro, at pinatunayan na napakalakas nga nito na team. Nakilala ni Bam si Rachel at tumalon ito upang protektahan ito nang ay inatake ng isang babaeng nakamaskara. Ang dalawa ay nataman sa ulo sa proseso at nahulog sa sahig. Habang ipinangako ni Bam na poprotektahan niya si Rachel, isang kakaibang pagsabog ng Shinsu ang naganap, na nagpalabas na parang si Bam ay naging Shinsu mismo at kusang inatake ang mga manlalaro, isang bagay na sumasalungat sa walang kinikilingan at ganap na mga patakaran ng tore. Ang bonus round ay nagtapos ng walang nanalo dahil ang korona ay natunaw mula sa matinding pagpapakawalan ng Shinsu at si Bam ay umalis sa trono sa panahon ng laro. Dahil sa kanyang malubhang pinsala sa ulo, ipinasok si Bam sa infirmary. Kalaunan ay binisita siya ni Rachel, kung saan nakilala niya si Kun at nagsimulang humingi ng pabor. Samantala, nilapitan ni Leroro si Hansung at tinanong ang kanyang mga dahilan kung bakit mayroong bonus round kahit na usually ay wala naman ito. Nagbabala si Hansung na bilang mga administrador, naroroon sila upang pigilan ang sinumang potensyal na mapanganib na kayang kunin ang kapangyarihan ng tore, kung saan si Bam ay nagpahiwatig na isa sa gayong mapanganib na tao. 5 araw na ang lumipas mula noong bonus round. Hiniling ni Rachel na magsinungaling si Kun kay Bam na wala siya rito, upang pigilan silang dalawa na maging pabigat sa isa't isa, bagaman mabilis na nakita ni Kun na walang pakialam si Rachel kay Bam at inisip na idistansya silang dalawa kaya tinutupad niya ang kahilingan ni Rachel sa proseso nito. Meanwhile, habang nangyayari ang lahat ng ito ay ninakaw ni Anak ang Black March, ngunit tumanggi itong makinig sa kanya. Matapos muling magising si Bam, sinabi sa kanya ni Kun kung paano itinalaga sa kanila ni Leroro ang lahat ng mga posisyon sa kanilang mga koponan upang simulan ang ika-4 na pagsubok, at ang mga posisyong ito ay Fisherman, Close Quarter Combat, Spear Bearer, Attacking from Distance, Lighthouse Bearer, Illuminating the Tower and Information Gathering, Scout, obserbahan ang paggalaw ng kalaban at tulungan ang Fisherman, at Wave Controller, suportahan at kontrolin ang labanan gamit ang Shinsu. Natanggap ni Bam ang posisyon ng Wave Controller, isang posisyon na gumagamit ng Shinsu para suportahan ang mga miyembro ng team. Para magamit ang Shinsu at malampasan ang limitasyon nito ay dapat na bumuo ng kontrata ang mga ito sa mga Floor Master gamit ang kanilang mga pockets, ngunit binalaan si Bam ng mga Floor Bearer na ang pagtanggap ng kontrata ay magre-restrict lamang sa kanya. Lahat ay nagsisikap na makapasa sa kanilang mga klase.
Sa oras ng pagkain, nakilala ni Bam si Rosie Jahad, isang prinsesa ni Jahad. At binansagan nito si Anaek bilang isang impostor. Nalaman ni Kon kalaunan na si Anaek ay ginawang prinsesa ni Jahad pagkatapos umakyat sa tore, ngunit kasalukuyan itong inaakyat ang tore bilang regular at nakasaad din sa record na ito ay namatay na. Isang galit na Anaek at Rosie ay naglaban sa kanilang klase. Ang kasalukuyang Anaek ay ibinunyag na anak lamang siya ng tunay na prinsesa ni Jahad, ngunit ang mga magulang nito ay pinatay ng kapwa nito mga prinsesa na nag-udyok sa kanya na pumasok sa tore para maghaganti. Si Jahad ang unang tao na umakyat sa tore at naging hari ng lahat ng naninirahan dito ngayon. Inihalin tulad ni Rosie ang mga prinsesa ni Jahad sa mga mag-agarang sapatos sa isang display cabinet kapag nabigyan sila ng kapangyarihan ni Jahad, ipinagbabawal silang gumawa ng ilang bagay, tulad ng pakikipagtalik at panganganak upang maiwasan ang pagmana ng kapangyarihan ni Jahad. Ang kanilang laban ay nagtapos sa parehong Rosie at Anaek na nahulog sa isang hukay at nauwi sa malubhang injuries. Sa huling placement test, ang mga kalahok, maliban kay Rock at Ghost na nakapasa na, ay kinakailangang maglaro ng tag sa isang hiwalay na gusali. Sila ay hinati sa Team A at B, kung saan ang mga miyembro ng bawat koponan ay kinakailangang tumulong sa kanilang sariling IT, at nakawin ang badge mula sa IT ng kabilang koponan o maabot ang layunin. Ang diskarte naman ni Kun ay idlay si Quant ng sapat na katagal upang ang kanilang sikretong IT ay makalabas sa tulay at makapasa sa pagsubok. Nang makarating si Quant sa tulay ay nakita niya si Kun sa halip na si Anaek. Nagsinungaling si Kun na tumalon si Anaek mula sa tulay ngunit sa katotohanan ay ligtas itong lumulutang sa lighthouse sa ilalim ng tulay, na napag-alaman naman agad ni Quant. Tumalon si Quant sa tulay, pinilit na isama si Kun para mahulog ang kanyang lighthouse kasama nito. Ngunit si Kun ay iniligtas ni Anaek gamit ang Green April na para bang lubid. Pababa ng tulay, nakakagulat na nakita ni Quant sina Kun at Lauro, na nag-alok sa kanya na sumakay sa lighthouse upang nakawin ang badge ni Anaek. Napag-alaman na nagtaksil si Kun sa kanyang koponan upang ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Bam, sa Team B ay makapasa sa test. Sa pagkatalo ng Team A sa laro, susunod na papasok ang Team B hindi tulad ng Team A na malinaw at mabilis na itinatag ang kanilang mga tungkulin. Ang Team B ay nag-aaway sa kanilang sarili kung sino ang magiging IT. Si Rosie mismo ang nagpahayag na siya ay magiging IT. Sa gitna ng laro ay nabunyag ang backstory ni Serena. Minsan itong naging magnanakaw, at isang gabi ay napanood niya ang kanyang mga kaibigan na pinatay ng isang ranker na humantong sa kanya na maging regular. Sa kasalukuyang panahon, naabutan ni Quant si Rosie na nakikipaglaban mismo sa kanyang sariling team. Ibinunyag ni Rosie na balak niyang patayin ang dalawa pang fisherman sa Team B upang matiyak na makapasa siya sa test. Tumakbo si Bam papunta kay Rachel at natuklasan nila ni Quant na hawak ni Ho si Rachel na hostage sa safe point. Sinabi ni Ho kay Bam na mawawalan ito ng motibasyon na umakyat sa tore kung papatayin niya si Rachel. At kaya nagawa ito ni Ho dahil may natuklasan siyang isang sulat kung saan nakasaad na kung papatayin niya si Rachel ay bibigyan siya ng espesyal na leverage na mapasa ang test. Sinubukan ni Rachel na kumawala sa pagkakahawak ni Ho pero nagdulot lamang ito ng aksidente. Sa pagkamangha ni Quant, gumamit si Bam ng Shinsu technique na kayang magparalisa. Ito ay isang teknik na mahirap ikabisado na si Quant mismo ay inabot ng daan-daang taon upang makabisado. Dahil dito ay nabawi niya ang dugo ang si Rachel mula kay Ho. Napagtanto ni Ho na naset up lamang siya at naramdaman ulit kung gaano siya ka-powerless habang inaalala kung paano ang kanyang dahilan sa pagpasok sa Inner Tower ay dahil ang kanyang buong lahi ay pinatay habang siya ay nanonood at walang magawa. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang sarili sa dibdib. Dumating sina Serena at Rosie sa pinangyarihan at gumamit si Rosie ng sandata na kanyang kinuha sa isa sa mga fisherman na malamang ay pinatay niya upang salakayin si Quant. Kasabay ng tulong ni Bam, nabawi ni Rosie ang badge ni Quant at nanalo ang Team B. Ang bangkay ni Ho at si Rachel ay dinala sa emergency care at ang episode ay nagtapos na nasa tabi ng kama ni Rachel si Bam. Ipinahayag ni Bam kina Kun at Rock na maaaring hindi na muling makalakad si Rachel pagkatapos ng nakuha nitong pinsala. Inimbitahan ni Bam ang kanyang mga kasamahan sa isang maliit na libing na ginawa nila para kay Ho at mayroon din silang remembrance party para dito kinagabihan. Dahil alam niyang hindi siya papasa sa test at pakiramdam niya na wala doon ang kanyang layunin, umalis si Serena sa Inner Tower at ibinigay kay Shabisu ang kanyang kutsilyo bilang pamamaalam.
Ang direktor ng test na si Han Sung-yu ay nakasalubong ang guro ng wave controller na si Yuga na may secret cult, na nagbubunyag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay Lopu Biaren, isang miyembro ng Royal Enforcement Division. Siya ay nasa isang misyon upang kunin ang Green April at patayin ang Peking Prinsesa, ang pangalawang Ana Ekjahad. Hindi inaasahang pinayagan ni Han Sung-yu si Ren na ituloy ang kanyang misyon. Kinaumagahan, nalaman ng mga kalahok ang kanilang kabuoang resulta ng pagsusulit at kung nakapasa sila o hindi. Inanunsyo ni Han Sung-yu na mula nang siya ay nasugatan sa huling test, si Rachel ay nag-fail na. Sa pagtatangkang isave ang kanyang katayuan, humingi si Kun ng pahintulot na kumuha ng test ng administrator. Pinaalalahanan siya ni Han Sung-yu na ang mga irregulars lang ang may kapangyarihang kumonsulta sa administrator, kung saan pinaalam ni Bam na siya ay isang irregular. Ang anunsyong iyon ay nagpagulat sa maraming kalahok. Dinala si Bam sa administrator para kausapin ito. Pagkatapos kumonsulta sa administrator, nagtagumpay si Bam na makakuha ng pahintulot na kumuha ng pagsusulit ng administrator na kung makapasa sila ay patuloy na aakyat ng tore si Rachel. Para sa test, inilagay sina Bam at Rachel sa underwater Shinsu Ball kasama ng mga isda at dapat silang makuha ng mga net dolphin at kainin ng kanilang reyna upang makapasa. Dapat pigilan ng natitirang mga kalahok ang mga kaaway ng net dolphin, ang mga goblins na kumokontrol sa marshworm at mga striped ground pigs, mula sa pakikialam ng mga ito sa gawain ng net dolphins. Dapat din nilang bantayan ang The Bull, isang misteryoso at mapanganib na nilalang na kumakain ng halos anumang bagay na gumagalaw. Sa isa sa mga kuweba, nakasalubong ni Shabiso ang The Bull matapos makatanggap ng babala mula kay Hats na nawawala ang dalawang kalahok na kasama niya. Si Shabiso ay iniligtas ni Ana Ek at Endorsi, na dumating sa tamang oras. Gayunpaman, ang dalawa ay nagsimulang makipagkompetensya at nagbet laban sa isa't isa upang makita kung sino man ang unang makatalo sa Bull. Ang Bull, gayunpaman, ay tumakbo at sumunod sina Endorsi at Ana Ek, na humantong sa kanilang pagkahiwalay. Si Endorsi ay tumakbo sa The Bull, na ngayon ay mas malakas, at siya ay naiwang halos walang malay. Si Ana Ek sa kabilang banda ay tumakbo kay Lopu Biaren, na sinaksak siya sa katawan. Kinokontrol na ngayon ni Ren ang The Bull at dinala nito sa kanya ang isang nahuli na Endorsi, na inutusan ni Ren na patayin ang impostor na prinsesa, si Ana Ek. Samantala, binabantayan ni Hats, Rak, at Parakulay ang mga goblin. Inutusan sila ni Kun na maghintay bago gumalaw, ngunit mas marami ang mga ito kaysa sa inaasahan. Habang naghahanda ang isa sa mga goblins na salakayin si Hats ay tinamaan ito ni Parakulay gamit ang kanyang spear, na nagudyok sa iba pang mga goblins na umatake. Matapos ang initial na pagtakas mula sa mga goblins, tumalikod si Rak upang salakayin ang mga goblins, na sinamahan ng iba pa mula sa team. Samantala, si Lauro ay sumunod sa mga utos ni Kun na harangan ang ilang mga lagusan sa ilalim ng lupa para mapunta ang mga striped ground pigs sa mga goblins. Ang dalawang natural na magkaaway ay nag-away, na nagpapahintulot kay Bam at Rachel na ligtas na makadaan. Sa underground naman ay si Ana Ek ay muntik nang matalo ni Lopu Biaren ngunit pinili ni Endorsi na lumaban sa tabi nito. Kahit na magkasama sila ay hindi pa rin ito sapat upang talunin si Lopu Biaren, ngunit habang nakikipaglaban sila ay dumating si Yuri at nakilala agad ang Black March na ipinahiram niya kay Bam. Inis sa sitwasyon ay tinulungan niya ang dalawa na patayin si Lopu Biaren. Habang ito ay namamatay ay bigla itong tumawa at inamin na sa panahon ng labanan ay inutusan niya ang The Bull na patayin sina Bam at Rachel. Dumating ang Bull sa ilalim ng tubig upang patayin sila at nakakuha ng maraming magagandang hit bago gamitin ni Bam ang kanyang espesyal na Shinsu para talunin ang Bull. Habang ang kanilang sinasakyan ay tumataas, ay malapit na nilang makumpleto ang test, ngunit biglang tumayo ang pilay na Rachel at itinulak si Bam. Ang ilan sa backstory ni Rachel ay nahayag. Siya ay naniniwala na ang tore ay tumatawag para sa kanya, ngunit nung siya ay dumating, sinabihan ito ni Hiden na hindi siya ang tinatawag ng tore at siya ay masyadong mahina para pumasok. Sa pagkadesperado niyang maging espesyal, humingi siya ng anumang uri ng pagkakataon. Hindi ito pinagalaw ni Hiden at pinapanood sa kanya ang pagdating ni Bam at pag-clear sa unang test. Naiinggit siya kay Bam at gustong maging espesyal. Binigyan siya ni Hiden ng isang espesyal na test, sinabi nito sa kanya na papayagan siyang umakyat kung matatalo niya si Bam gamit ang kanyang sariling dalawang kamay.
Humingi si Rachel ng espesyal na sandata dahil binigyan si Bam ng kamanghamanghang sandata sa harap niya at binigyan siya ni Hidden ng bodyguard na mamamatay sa kanyang lugar ng isang beses, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng dalawang buhay. Umakyat siya sa tore na alam na dapat niyang patayin si Bam ngunit hindi niya magawang gawin ito. Lalo siyang nagselos, hinihimok niya ito na layuan siya sa kanyang isipan. Sinabihan siya na kung maghintay siya ng matagal at susunod sa mga senyales na ibinigay, ay magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin si Bam. Kaya pinayagan niya ang sarili na kunin ni Ho dahil mayroon itong bodyguard na kayang ipagpalit ang kanyang buhay. Naghintay siya hanggang sa manger si Bam pagkatapos ay itinulak niya ito sa tubig ng Shinso upang patayin ito. Nang nakita ng iba na mag-isang nakalagpas si Rachel ay tinanong ng mga ito kung nasaan si Bam ay sinabi niyang nang dumating ang toro ay nahimete siya noong kinumpronte ito ni Bam. Ipinapalagay ng lahat na si Bam ay natalo at nagpasya na bilang isang pabor dito ay tutulungan nila si Rachel na maabot ang tuktok ng tore. Si Rachel, na nagpapahinga sa kanyang silid pagkatapos ng test ay tumawa ng malakas pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mukha, conflicted sa kanyang nagawa ngunit determinado pa ring maabot ang tuktok. Matapos umalis ang lahat para sa susunod na floor, nagising si Bam sa isang malalim na kuweba na puno ng injuries. Naalala niyang itinulak siya ni Rachel, kaya nagpasya siyang kailangan niyang umakyat sa tore hindi na para sundan si Rachel, kundi para mahanap ang kanyang mga sagot. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, tiyaking ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iwan ng like. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento at tingnan ang iba pang mga kwento dito.